giulagway sa atong gibasa nga kanang bahin kita sa lawas. Pag moingon kag bahin sa lawas, ang tanan na ay responsibility. Kaya no wonder ang title, Responsibilities and Ministry of the Church. So, naaday tayo responsibility. Paminaw mo pag-ayo. Kasi nga, dili lang dito mga magsisimbara. Dili dito itong mga tao nga mga turag simbahan, maminaw sa pulong, parehanin na yung Bible study, maminaw ratas pulong, and then pagkahuman, wala na tayong buhaton. Dili dayra ing anak kasayon. Naaday tayo ginatawag nga responsibility o tulubagon. Naaday tayo kanang dapat natong barugan. Ibig sabihin na kay tulubagon. Na kay responsibility. And na kay ministry na dapat palambuon. So kung unsa na siya, Dios o ikaw ray nasayon. Diba? Kaya ang point number 1, kinahanglan daw nimo diskubrihon. Discover, yung point number 1, discover and utilize God-given talents. Yatagan ta sa Ginoo og kanya-kanya nga mga talento. For example, ang yang gihulagway diri ang kamot. Kung sa may talento sa kamot, dili man sila parihas sa dalunggan. Tama? Ang mahimo sa kamot, dili mahimo sa dalunggan. Ang mahimo sa dalunggan, dili pod kayang buhaton sa kamot. So, nagkalay-lay sila, pero parihas silang parti sa lawas. Nga parihas sila na ay responsibility. Nga pag dili mo trabaho ang dalunggan, apektado ang tibok lawas. Takuan yung punto? So, say ginapasabot ani si Ginoo sa tuwa that we are kita bilang simbahan gikumparata sa lawas nga which is na atay responsibility nga dapat barugan. So, balik ta sa senaryo. For example, wala nimo gibarugan ang imong responsibility. Wala nimo gibuhat ang supposed to be na dapat imong buhaton. Do you think malipay ba ang Ginoo nga naghatag nimo o nagpiyal sa imuha sa kanang talento nga gihatag sa imo? Talagang dili. Di ba? Kasi wala nimo gibuhat. Kumbaga, gibutang ka ni Ginoong Hesus diyang dapita, gipialan ka aron na buhaton nimo ang maong buluhaton pero wa nimo mabuhat. So, unsay mahimong response sa Ginoo sa imo? Imagine na lang natin. Masaya ba? For example, ako. For example na lang sa atin. For example, si brother mo, may inutos sa yung gawin mo. Tapos di mo ginawa. And you expect na malipay siya. Hindi talaga siya malipay. Kasi wala ni mo gisunod ang ingon niya. The same as with us. Kita o ang Ginoo. For example, gidesign ka to do something. Pero wala ni mo gibuhat. Makaingon ba ta nga mali ang nag-design? Hindi. Gipili lang naton, di nato buhaton. Pero, yung magiging respond niya, instead na ngingiti ang Diyos, di ba? Ngingitian ka ng Panginoon. Hindi yun mangyayari. Bakit? Hindi mo naman. You are created to do something and yet wala ni mo buhata. So, ibig sabihin talagang hindi mo masisilayan ang ngiti ng Panginoon. Ano ang punto mga kapatid? Maliwanag ba yun? So, kaya, ang unang punto kailangan daw natin discoverihon. Discover and utilize God-given talents. Pag kailangan mong madiscoveryhan talaga, kasi nga gi-create ta, kanya-kanya ang talentong gibutang sa Ginoo tong ginabuhi. Walay usa nga wala gihatagan og talento. Diba? Nagay mga tao nga bisan kuan sila, bisan dili sila maayo sa isa ka butang, pero naay portion na dito sila maayo. Nga dito nimo sila maasahan. Diba? Praise God. So, walay tao na talagang walay talentong gihatag. Ibig sabihin, tanan tao, walay tao nga nagsiro. Tanan tao na igidawat gikan sa Ginoo. So, yun ang dapat ma-discover and dapat ma-utilize.
Kasi sa gibasa na to ganina sa bandang huli, di ba sabi niya, ni siya, sa 25, gihimo sa Dios ang ingon niini aron dili magkabahin-bahin ang lawas kun dili ang tanang bahin niini may samang pagtagad alang sa usag-usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas magantos, ang ubang bahin magantos usab. Kung daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usag-usa bahin ni ini. So tinaw di astong gibasa nga parte gyud ita atong lawasa ug dapat naatay function naay function yung P at saka F di ba? Function dapat dapat naatay kanang o naatay himuon dito o naatay party dili pwede nga kanang dili ta mo appeal kabahin ka sa programa sa Dios. So ngayon pag di nimo buhaton ang part nimo, so imagine mo na lang talaga kung ang isang tatay tas yung mga anak niya dili mo tuman sa tatay, and you're expecting na pag more birthday ka, hatag sa imong pinaka-the best nga party. In your dreams yon, di ba? Kasi di ba? Gapabuyag ka sa tatay mo, tapos gusto mo nga kung anong pangayoon mo ihatag niya. Pero naman gapabadlong ka, wala ka gatuman. Imagine mo na lang kung ang tatay natin sa kalibutan, nga na, how much more ka ang Diyos? Na talagang kung ang tatay ganin nato sa kalibutan, kaya pa niyang kaya pang palutson kung natay nahimong sayop, kaya pa niyang pabungol-bungolan na lang, di na yung pansinon. Kasi naluoy siya sa ato. Pero ang Diyos sa langit, yes, maluluyon siya, mas maluluyon siya sa tatay nato sa kalibutan. Pero, walay sala nga palutson sa Ginoo. Diba? Ang ingon sa Biblia, dili niya biyaan ang makasasala nga dili masilutan. Pero mo na, may upaw ng Diyos, pero wala siya palutson nga sa'yo, talagang may tulubagon ta. So yun, pag nagbalaan na nimo, ay, mauday niya akong talents, mauday niya ako ang responsibility dapat. Kaya ang title kanina, Responsibilities and Ministry sa simbahan, unang simbahan, Responsibility and Ministry of the Church. Ngayon, alam mo na, ito palang responsibility ko, based doon sa ako ang talents. Ngayon, yung pangalawa, number 2, na point, engage, ano ko ba pagkasabi yung kapon? Kasi Sunday, engage, actively engage. Ayan. Hindi na nasusunod gano'n yung nasa out ko. Yan. Point number 2, actively engage in the work of the Lord. Diba? Yun. Ang una kanina, point number 1 is discover and utilize God-given talents. Discoveryan mo na, andyan na siya, huwag mo sayangin, utilize mo. Ngayon, yung point number 2 is actively engage. Pag sinabing actively, talagang active. Engage in the work of the Lord. Andun pala yung punto na kailangan active ka, na buhaton ang buluhaton sa Diyos. Ngayon, paano pag hindi? Again, may consequence ulit yun. At ang consequence, mabigat lagi. Diba? Sino ba naman pagka may consequence, masaya ka ba nun? Talagang pagka may mahirap. Kaya ako pagka bilang pastor, talagang pinagsikapan ko hindi ko maniglit yung trabaho ko. Kasi pag nag-neglect ko yung trabaho ko, alam ko agad na may kakaharapin akong anong tawag nun? Consequence. Diba? Talagang kung tayo, pag mabait tayo, gagantihan tayo ng Diyos. Pag hindi naman tayo masunurin, may din. May ganti din. Diba? May tatanggapin ka rin. Kaya, for example, yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, hindi po lahat challenges yun. Yung iba nun, resulta ng choices na mayroon tayo.
Resulta ng anong tinutukoy dito sa pinag-aralan natin. Resulta yon ng hindi natin paggawa o pagganap ng tungkulin na supposed to be tayo yung gumagawa. Kaya, so maliwanag ito kasi sinasabi natin actively engage in the work of the Lord. So alam mo kaagad, uy, bakit ko naranasan ito? Siguro may kulang ako. Diba? Nagkukulang ako. Ayun. So, ano pa? Yung point number 3. The last point na po, bilis. Bilis na, ano? Point number 3. Support and serve one another. Mahalaga din pala yun. Yung suportahan mo at paglingkuran mo ang iyong kapwa. Paano mo magagawa yun? Kung hindi ka active. Diba? Doon na maglalaro yan ngayon. So, di na ako mabuhat unless active ako. Unless lagi kong inilalaan ang buhay ko sa Diyos. So, makikita mo yung need ng kapwa mo, ay may need siya. Tutulong ka. Diba? Ngayon, pag di ka naman active, di ka kayo makakakita ng need ng iba. Anong mapapansin mo? Yung need mo. Ako yung punto? Tingnan ka baliktaran, di ba? Hindi naman sinasabi na pag nasa Diyos ka, wala kang need. Marami din. Ang marami din akong need, di ba? Pero pagkatapat ka sa Diyos, tingnan nyo ha, pagka masyado kang malapit kay Lord, yung need mo, di mo mapapansin. Mas mapapansin mo yung need ng iba. Gampanan mo lang yung part mo. Ang buhay naman, hindi naman sinasabi na laging magaan. Hindi laging smooth. Talagang may may mga dadaanan kang mga pagsubok sa buhay. Pero tingnan mo pag naging tapat ka lang, hindi daw natin, according to the hindi daw natin kayang lagpasan ng katapatan ng Diyos. Tingnan natin yun Isipin nyo mabuti ngayon. Isipin nyo mabuti. Kaya mo bang lagpasan ng katapatan ng Diyos? Kaya pag naging tapat tayo sa Diyos, mas lalong tapat ang Diyos sa atin. Kaya kung ano man yung mga worries, ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, nako, sisiyo sa Diyos yan. Diba? Is yan. Hindi ka mahihirapan. Madali lang. Andun yung problema, pero masusolusyonan. Diba? Maraming bayarin, pero makakakuha ka ng pambayad. Marami kang kailangan gastusan, pero may darating din kailangan yung pwede mong gastusan. Diba? Masaya. Kaya, ano yung dapat nating tandaan? Una, discover and utilize God-given talent. Second, actively engage in the work of the Lord. Pangatlo, ano yung pangatlo? Support and serve one another. Ano na natin yung tatlo na yun? Kailangan ng tulong ng kapwa mo, tumulong ka. Hindi naman ang pagtulong kailangan matawag na tulong kung malaki. Pero pag maliit na, hindi yan tulong. Hindi ganun. Maliit to malaki, basta ginawa mo para sa kapwa mo, tulog yun. At alam mo kapatid, anong mas maganda ron? Yung sinabi ng Panginoon, what you did to the least of my brethren, you did it unto me. Yung simpleng ginawa mo sa Kanya, di makakalimutan ni Lord yun. Diba? Yun na yun, hindi ko kilala. Sabi ko, Lord, sinasabi, laging bukang bibig ng Empower Church ng dati ng Cubao, ngayon naman ay ang Disney, na magpapadala sila ng minister para mag-start sa Cebu City. At taga Cebu yun. Malay mo pagka nakasalubong na makikilala. Ako naman, hindi ko na, kaya iniisip yung mukha nun. Sabi, pero alam kong hindi yun makakalimot. Yung simpleng ginawa mo, hindi makakalimot. Diba?
Lalo pa pag sinabihan mo, lagi ka lang magtiwala sa Diyos. Dahil kay Lord, laging pagagaanin niya ano mang pasabi natin. Dahil sinabi niya, if you are heavily laden, come to me, and I will give you rest. Mabigat na, lapit kay Lord. Anong gagawin ni Lord? Bibigyan ka ng pahinga. May diop kay Lord, di ba? Sa mundo, parang walang diop. Ano ba itong problema? Parang buhay diop. Kailan ka makakadiop? Lapit kay Lord. Diba? May problema ka ba na parang di mundang, parang di mag-diop? Lunes to round the clock. Parang present lagi. Diba? If you are heavily laden, come to me, and I will give you rest. Ay, sabi ng Panginoon. Papahingay niya tayo. Isa may magkakaroon tayo ng diop. Naunawaan ba tayo mga kapatid? Praise the name of God.